Dakila at mapagpahal naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po na amin po minamahal, ginagawa ng Pastor at Evangelista Willis Almeida. Kami po, Diyos, ay dumudulog sa tulong ng biyaya. Humingi kami, Diyos, ng kahabagan sa kami nasumpungan sa mga pagkukurang pagkasala. Patawarin po ang bawat sa amin. At labis po kami nagkapasalamat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa paglangit mo sa bawat bahagi ng banal gawain, mahal na Panginoon. At sa bahaging ito, Diyos, ng pakinig ng banal salta, buksan mo, Diyos, mga puso't pangunawa ng bawat isa. At langisan mo po, mahal na Panginoon, ang iyong dakilang salita. Magnyong abang lingkod sapagkat sa ganang akin wala po akong magagawa. Tang sa lamang ko maasa, O Diyos. Samahan mo ako, Diyos, ng dakilang kapangyarihan, dakilang pag-ibig. Ikaw po, Diyos, ang maglagay ng mga salita sa akin labi sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. At aming sinasaway ang mga demonyo, mga hadlang mga pag-anlang ka sa out. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. God bless you po, mga mahal. Kayo po makabalik na po sa inyong mga upuan. Ngunit bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan ay paalamang po sa ating buhay na Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nagpapabuti po ako dubling paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang ng Pastor at Evangelista Willis Almeida, ang huling propeta po sa ating kapanahunan. At hindi po natin makalimutan ang mga gininto ang tulat aral ng ating po beloved Assistant Pastor Lina Almeida, gandin po sa mga beloved children, the whole Almeida family, at sa lahat ng mga webcast viewers, at sa inyo pong lahat, mga mahal, magandang hapon po. Lahat po na magsabing, praise the Lord! Amen po, ihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito po ay serve continually. Sa Tagalog, patuloy na maglingkod. Amen. Napakahalaga po, mga manamahal, ang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, hindi po ito isang araw lamang. Hindi po ito isang linggo, o isang buwan, o isang taon, mga manamahal. Ang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, ito po ay kinakailang tuloy-tuloy. Amen. Ito ay hanggang sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po ay patuloy na maglilingkod. Amen. Kaya nga, mga minamahal, kung ating pong maalala o babalikan po, ang mga Israelita, ang kanilang kasaysayan, na kung paano sila mga minamahal na alipin na 4 na taon sa dako ng Ehipto. Sila po ay kinuha ng makapangyarihang kamay ng ating pong dakilang Diyos. Pinalaya sila ng ating pong dakilang Diyos sa pagkaalipin mula doon sa dako ng Ehipto. At sila po'y pinangakuan ng ating pong dakilang Diyos na sila po'y dadalhin doon sa lupang pangako. At alalahanin po natin, mga minamahal, na sa ilang milyon na pinalaya ng ating pong dakilang Diyos, mga Israelitang inilabas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pagkaalipin, alalahanin po natin na 2 lamang ang nakapasok sa lupang pangako, plus yung mga 20 taon na ipinanganak sa dako ng ilang pababa. Yun lamang ang nakapasok sa lupang pangako na ipinangako ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya sa atin, mga namahal, kinakailangan pala na tayo po'y tuloy-tuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin, mga namahal, ang ating pong mga banal na kasulatan dito po sa Hebreo, Kapitulo 11, ang talata po ay 13. Sa mga Hebreo, 11 talatay 13, ganito po ang pagkasulat. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nakakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at maglalakbay sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid, sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.
Ano pong sabi dito? Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanlang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanlang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Tayo po mga minamahal, katulad ng mga Israelita, na tayo ngayon ay naglalakbay patungo sa tinatawag na sa kapanahunan ng mga Israelita ay lupang pangako. Sa ating panahon, mga minamahal, ang pangako ng ating pong dakilang Diyos na tayo pong naglalakbay patungo sa langit, na ito po ang pangako ng ating pong dakilang Diyos. Nasabi dito, mga minamahal, sila po'y nangamatay doon sa ilang. Hindi nila nakamtan yung pangako ng ating pong dakilang Diyos. Nasabi dito, mga minamahal, sila po ay manglalakbay lamang dito sa ibabaw ng lupa. Tayo po, mga minamahal, hindi po ito ang ating tunay na tahanan o ang ating tunay na patutunguhan, mga minamahal, dito sa lupa. Tayo din po ay manglalakbay lamang dito. Amen. Kaya nga, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, katulad daw tayo, mga minamahal, na mga tumatakbo o sumasali sa mga palauan, katulad ng mga atleta. Na sila po, mga minamahal, sumasali sa palauan na naghahangad na sila po'y manalo. Marami ang tumatakbo, ngunit isa o dalawa lamang ang mananalo. Subalit sa atin, mga minamahal, na tayo ngayon ay kasama sa takbuhin ito, na kapag hindi tayo sumama sa takbuhin ito, mga minamahal, hindi po tayo magmamana ng pangako ng ating pong dakilang Diyos. Kaya itong paglilingkod natin, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito po, mga minamahal, katulad ng isang atleta na tapo'y kasali sa takbuhin, na ang ating pong takbuhin ito, mga minamahal, ito po ang patungo sa pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Basahin po natin, mga minamahal, unang Korinto, Kapitulo 9, ang talata po ay 24. Dito po sa aklat ng unang Korinto Kapitulo 9, ang bersikulo po ay 24. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. Amen. Amen. Sabi dito, mga minamahal, yung sumasali sa palauan daw, sila po ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang yung nananalo o nagwawagi. Sa atin, mga minamahal, tayong lahat ngayon, itong ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, tayo ngayon, mga minamahal, ay tumatakbo patungo doon, mga minamahal, sa pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, hindi pwedeng hindi tayo kasali dito. Sapagkat kapag hindi tayo kasama sa takbuhin ito, mga minamahal, ibig sabihin, hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga tumatakbo sa palauan dito sa lupa, mga minamahal, sila'y tumatakbo na sila po'y naghahangad, na sila po'y mananalo. Ganun po sa atin, mga minamahal, na kapag tayo po'y tumigil sa ating pong pagtakbo, isang tiyak na bagay, hindi po tayo makakaating doon sa pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, magkasabihan na yung tumitigil ay hindi po nagwawagi. At yung nagwawagi ay hindi po tumitigil. Amen. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya nga, mga minamahal, paano ba tayo maglilingkod ng tuloy-tuloy sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Unang-una, mga minamahal, kinakailangan tayo laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Always abounding in the works of the Lord. Ibig sabihin naman, tuloy-tuloy po, kailangan na sumasagana daw tayo sa gawa ng Panginoon. Iyan pang una, mga basahin po natin dito po sa Korinto, Kapitulo 15, talatang 58.
Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, ang talatay 58. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Atong pong palakpakan ang ating pong dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi dito mga mahal, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Amen. Nang atin daw pong gawa sa Panginoon, ito daw po ay hindi walang kabuluhan. Ang ibig sabihin, ito po ay may kabuluhan sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Sabi nga ng ating mahal na ebanghilista, hanggang ngayon wala pa akong nagagawa sa Panginoon. Sa mahal na Panginoon. Sa kabila na makikita po natin, naglabing sakripisyo ang ginawa ng ating beloved pastor, nag-ayuno ng halos sa loob ng 3 buwan. Mga kusa, naglabing pag-ayuno. Minsan wala na, hindi na umiinom ng tubig. Tinatawag na absolute fasting. Bakit nagagawa ng ating mahal na ebanghilista ang mga bagay na ito? Sabi ng ating pong nabasa na lagi daw tayong sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yung ating pong pag-aayuno, yung ating pong pagkasagawa ng ating mga kanya-kanyang tungkulin o ng ating pong pagkasagawa ng ating pong pagsunod sa lahat ng mga kautusan o kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Ang Diyos po na gumagawa sa ating buhay. Amen. Kinakailangan daw sumasagana yan, yung gawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Hindi pala natin mga mahal, isasantabi. Yung mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng ating pong dakilang Diyos, hindi pala natin yan itatago mga minamahal. Atin daw pala yan mga minamahal, ipapahayag kung paano tayo pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya kanina marami nagpatotoo kung paano sila pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Yung gawa ng Diyos sa kanilang buhay, ipinapahayag nila mga mahal. Ang ibig sabihin niyan, sumasagana sila sa gawa ng Panginoon. Amen. Yan pong ibig sabihin niyan mga mahal. Nasabi sa Galatia Kapitulo 6, talatang 9, nang sabi diyan mga mahal, at huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang kapanahunan, tayo daw po'y magsisipag-ani kapag hindi tayo nang himagod. Amen. Kaya nga mga minamahal, ilang linggo na lamang, tayo po'y magdaraos ng ating pong 31 anibersaryo ng banal na gawain sa dakong ito. Amen. Na kung maalala po natin, nung wala pa tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, punong-puno tayo ng bisyo. Wala tayong kagalingan sa ating mga karamdaman, ang iba tinanggihan na ng hospital. Hindi na gumaling sa pamamagitan ng mga medisina. Ngunit, nang tayo po'y tawagin ng ating pong dakilang Diyos sa unat panalangin ng ating pong minamahal at ginagalang na pastor at ebanghilista Wildis Almeida sa pamamagitan mga minamahal ng salta ng ating pong dakilang Diyos na napakinggan. Ang iba sa atin naligtas sa pamamagitan ng mga krusada. Ang iba mga minamahal nakakilala sa ating pong dakilang Diyos dahil nabahagi na ng salta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ng ating mga minamahal na mga kapatiran na pinagpala sa banal na gawain ito. Nasumpungan lamang minamahal ang ating pong dakilang Diyos. Nasumpungan lang ang totoong gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nasabi dito mga minamahal, kinakailangan daw tayo sumagana sa gawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na yung ating mga gawa, mga minamahal, hindi po ito walang kabuluhan. May po itong kabuluhan sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, walang ibang inaasahan ng ating pong dakilang Diyos, kundi tayo mga minamahal na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mayroon po tayong mga leaflets. Pwede po natin yan
ipamahagi, ibigay sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan. Bago po natin ibigay ang mga minamahal upang hindi po masayang, tayo po muna mga magpatuto sa kanila. I-invite natin sila mga minamahal na sila po ay dumalo sa malapit ng pagdalaos ng ating pong anibersaryo sa lugar na ito. Tayo po mga minamahal ang inaasahan ng ating pong dakilang Diyos na kinakailangan tayo daw po sumagana sa gawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang pangalawa mga minamahal, kinakailangan pala tayo ay magbunga. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi pala tayo mga minamahal na tayo po'y nakaupo lamang dyan, nakikinig ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Kundi ating isasagawa mga minamahal, yung ating pong napapakinggan, yung salita ng ating pong dakilang Diyos, na kung paano tayo ay nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nandito tayo sa gawain ng ating pong dakilang Diyos na may nagbahagi sa atin ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ganon din ang ating isasagawa mga minamahal. Kinakailangan tayo daw po'y magbunga. Kaya nga ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, habang siya naglalakad, may nakita siyang isang puno ng igos. Dahil ang mahal na Panginoon nagutom. Basahin po natin mga mahal dito po sa Mateo 21, 19 at Juan Kapitulo 15, talatang 4. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 21, versikulo 19. At pagkakita ng isang puno ng igos sa tabi ng daan, at kanyang nilapitan, at walang masumpungan na anuman doon, kundi ang dahon lamang, at sinabi rito, mula ngayon, huwag ka nang magbunga kailanman, pagkadakay na tuyo ang puno ng igos. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 4. Kayo'y mananatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi nagbubunga sa kanyang sariling maliban nakakabit sa puno. Gaya din naman kayo, maliban kayo'y nanatili sa akin. Amen. Amen. Ito pa lamang na mahal ang ating pong kinakailangan gagawin upang tayo po'y patuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kinakailangan pala tayo ay magbunga. Amen. Ang mahal na Panginoon na makita yung puno ng igos. Umaasa siya mga mahal na yung puno ng igos, siya po'y makakasumpong ng bunga. Ngunit nung hindi po wala siya nasumpungan na bunga, ano pong sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Mula ngayon, sinabi niya sa puno ng igos, huwag ka nang magbunga. At yung puno mo namatay. Ibig sabihin ito mga mahal, yung mga Kristiyano na inaasahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung mga Kristiyano, mga mananampalataya na pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, nakita ang mga grabing himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mismo sa kanilang buhay, gumawa ng himala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Naranasan niya ang lahat ng kabutihan, lahat ng pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong inaasahan sa kanya ng ating pong dakilang Diyos? Kinakailangan daw mga mahal, siya po ay magbunga. Amen. Kaya nga mga minamahal, huwag kayong magtataka. Maraming mga Kristiyanong nawawala sa banal na gawain ito. Bakit? Inaalis sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang dahilan? Dahil sila mga minamahal ay walang nasumpungan na bunga sa kanila. Amen. Hindi lamang bunga ng ating pong mga minamahal pagsunod sa kalooban ng Diyos. Inaasahan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay kinakailangan magdala nga ng bunga. Anong bunga mga minamahal? Ang ating pong madadala sa ating pong dakilang Diyos. Yung ating pong mga loved ones na hindi pa nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga kaibigan, sila po mga minamahal, ating pong hayuan, ating pong ibahagi natin yung mga pagkapalang ating pong tinanggap mula sa ating pong dakilang Diyos. Kapag sila mga mahal ay naniwala na isama natin sa banal na gawain ito, yan po ang ating pong bunga sa ating pong dakilang Diyos. Sabi sa banal na kasulatan na isa lamang kaluluwa madala mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Libo-libong mga anghel na nagkakatuwaan doon sa langit.
Amen. Yung mga minamahal, hindi pala tayo na tayo po'y makakontinton lamang na tayo lamang mag-isa naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kinakailangan pala, tayo pala ang inaasahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na tayo po ay kinakailangan masumpungan na tayo po'y nagbubungang Kristiyano. Amen. Ngunit paano tayo magbubunga, mga minamahal? Sabi po sa ating pong nabasa, sabi dito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Amen. So, magagawa pa lang nating maging mabungang Kristiyano, kinakailangan manatili tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Manatili tayo sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Nakatulad lang sa nga mga manamahal na ito'y nakakabit sa puno, siya po ay nagbubunga. Ngunit kung ang sanga na hiwalay sa puno, ito po mga manamahal ay matutuyo. So ganun daw tayo mga manamahal, kinakailangan tayo pala ay manatili sa puno. Paano tayo manatili sa puno, mga manamahal? Itong ating pong tuloy-tuloy na paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ito po ang tinatawag na pananatili natin sa puno. Tayo po nanatili sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Habang tayo nandito naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Unang-una, mga manamahal, upang ikaw maging matatag, upang ikaw maging matibay, mga manamahal. Sabi po sa atin nabasa kanina, na kayo maging matibay, maging matatag, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kinakailangan pala mga mahal, para tayo po'y maging matatag, maging matibay, upang tayo maging mabungang Kristiyano, kinakailangan pala mga mahal, tayo po'y nanatili sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga mga mahal, sa ating paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na ito, pinapapakinggan natin mga himala ng ating pong dakilang Diyos, yung mga kabutihan na ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, at yung kanyang pagkilos ng kanyang banal na presensya. Yan po mga mahal, habang nadadama natin, naramdaman natin ang presensya ng ating pong dakilang Diyos, ang ibig sabihin niya, mga mahal, ikaw ay nananatili sa puno katulad ng sanga, mga minamahal. Amen. So ang sanga na ito, mga mahal, ito po ay magbubunga. Amen. At ang pangatlo, mga mahal, tinatawag na purification, paglilinis o pagdadalisay. So dadaan pala ang Kristiyano, mga mahal, sa tinatawag na paglilinis o pagdadalisay. Hindi po tayo tinawag, mga mahal, upang tayo po ay magtamasa lamang ng pagkapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tinawag ng ating pong dakilang Diyos na tayo po ay kinakailangan din, mga minamahal, na ito po'y dadaan sa tinatawag na paglilinis o pagdadalisay ng ating pong dakilang Diyos. Basahin po natin, mga minamahal, dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, talata po 7. Dito po sa unang Pedro, 1 talata 7, ganito po ang pagkasulat. Upang ang pagsubok sa iyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Hesu Kristo. Amen. Amen. Kasama pala, mga mahal, ito, yung tinatawag na paglilinis ng ating pong dakilang Diyos. Yung pagsubok, mga mahal, kasama yan sa paglilingkod natin sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y nililinis ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Katulad daw ng ginto, mga mahal. Hindi po lalabas yung tunay na ginto, yung dalisay na ginto, na ito po ay hindi po dadaan sa matinding init, sa matinding apoy, mga mahal. Nasabi dito, ito po ay dadaan sa matinding init para lumabas yung tinatawag na dalisay na ginto. Ganun din po, mga mahal, sa ating mga Kristiyano.
Hindi po tayo masasabing tunay na Kristiyano kapag hindi ka dumaan sa tinatawag na pagsubok. Amen. So lahat ng Kristiyano, mga mahal, ito po ay dadaan talaga sa pagsubok ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad ni Job, mga mahal. Si Job, siya po ay matuwid na tao. Siya po'y matatakutin sa ating pong dakilang Diyos, humihiwalay sa paggawa ng kasalanan. Subalit si Job, mga mahal, bagamat siya ay gumagawa ng kalooban ng ating pong dakilang Diyos, hindi po siya nakaligtas sa tinatawag na pagsubok. Amen. Si Job, mga minamahal, nung sinubok o pinahintulutan, subukin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat mga pagsubok, ito po ay nanggagaling sa kaaway ng Diyos. Hihingiin tayo ng kaaway ng Diyos upang tayo po'y subukin, mga kung totoo nga tayong naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga si Job, mga mahal, nakita na ng kaaway ng Diyos. Sabi ni Satanas sa ating pong dakilang Diyos, mahal na Panginoon, kaya naglilingkod na matapat sa iyo si Job dahil pinagpapala mo siya. Ngunit kung alisin mo ang pagpapala sa kanya, isang tiyak na bagay, itatakwil kanya. Ngunit ano po ang sabi ng ating pong mahal na Panginoon, ating pong dakilang Diyos, Satanas, pinahintulutan niya, subukan si Job, huwag mo lamang, ibig sabihin, kitlan ang buhay ni Job. Kaya mga minamahal, si Job, yung kanyang 10 anak, ito po ay nangamatay. Si Job ay maraming mga hayupan, kanyang mga tinatangkilik, mga minamahal, siya po ay mayaman. Inalis ng ating pong pinahintulutan ng Diyos na alisin sa kanya, mga minamahal. Sinubok siya. Ngunit, mga minamahal, ano pong sabi ni Job, mga minamahal, na hindi po siya nasumpungan ng pagkakasala. Sabi ni Job, mga minamahal, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad din ako, ibig sabihin, babalik doon. Ibig sabihin, wala siyang madadala, mga minamahal. Ganun po sa atin. Mula na tayo po mga makakilala sa ating pong dakilang Diyos. Yung ating mga bagay na ginagawa noon, mga mahal, yan po ay inalis na ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung mga pagkapalang nasa atin, mga mahal, iyan ay ipinagkatiwala lamang ng ating pong dakilang Diyos sa atin. So mga mahal, kapag yan, mga mahal, ay kinuha na ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, wala din po tayong madadala. Amen. Kaya nga, mga mahal, sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, nandyan ang tinatawag na paglilinis ng ating pong dakilang Diyos. Yung mga pagsubok sa ating buhay. Minsan, ating mamahal sa buhay pa ang ginagamit ng kaaway upang tayo po ay mawala sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Minsan, ating mga kaibigan, yung ating mga dating mga tao na nakakasalamuhan, mga mahal, ngayon, itinatakwil na tayo. Bakit, mga mahal? Sabi sa banal na kasulatan, kapag tayo po ay naka-Kristo na, bago na tayong nilang. Amen. Sabi sa banal na kasulatan, ang sino mang naka-Kristo ay bagong nilang. Ang mga dating bagay nagsilipas na, pawang sila'y naging pawang mga bago ngayon. Amen. Kaya nga, mga mahal, sa ating paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, kasama pala itong tinatawag na pagsubok sa ating pong pananampalataya, sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga mahal, katulad ni Apostol Pablo, dumanas ng grabing pagsubok sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Minsan siya, mga pinapasok sa mga bilangguan, hinahampas, mga mahal, dahil sa pangangaral ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Ngunit ano pong sabi ni Apostol Pablo, mga mahal? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa ating pong dakilang Diyos? Basahin po natin, mga mahal, dito po sa sunod na talata, Roma, Kapitulo 8, talatang 35, talusan 38 at 39. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang bersikulo po ay 35, talon sa 38 hanggang 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay ng kasalukuyan,
kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmanga ibang nilalang, ay hindi mapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Ating pong palakpakan ng malakas ang ating pong dakilang Diyos. Sabi dito mga mahal, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa ating pong dakilang Diyos? Mga minamahal, binanggit ng talata mga minamahal na walang sino man makapaghiwalay sa atin. Yung mga pagsubok, yung mga pag-uusig na yan mga minamahal, hindi po yan makapaghiwalay sa atin sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan tuloy-tuloy ang ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga mga minamahal, upang ating pong may sagawa ang tinatawag na patuloy na maglingkod sa ating pong dakilang Diyos, kinakailangan pala tayo ay sumasagana sa gawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pangalawa, mga kinakailangan tayo maging mabungang Kristiyano. At ang pangatlo, mga mahal, tayo po ay dadaan sa paglilinis ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga, mga mahal, si Joshua, yung kanyang mga kababayan, sabi niya mga mahal, ako at aking sambahayan ay maglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kung ang kanyang kababayan ay maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya at ang kanyang sambahayan ay maglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Basahin po natin ang huling talata dito po sa Joshua 24:15. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 24, ang talatay 15. At kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa kanang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Mga minamahal, ang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, ito po ay hindi po ito aksidente. Amen. Ito po ay isang pagpili sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya piliin po natin mga minamahal, ang ating pong dakilang Diyos na siya po ang ating pong paglingkuran. Amen. Sapagkat ang lahat ng bagay dito sa lupa, ito po ay lilipas. Ano man makamtan ng tao sa daigdig na ito po mga minamahal ay mawawala. Ngunit kapag nagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos mga minamahal, sabi po sa ating nabasa na yung ating pong ginagawa sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi po ito walang kabuluhan. Ito po ay mayroon pong kabuluhan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tumayo, ating pong awitan ng ating pong dakilang Diyos. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, kayo po'y lumapit sa ating pong dakilang Diyos, lumapit kayo sa unahan. Ngayon ang pagkakataon ay pinagkalob sa inyo ng ating pong dakilang Diyos na makilala nyo ang nag-iisang Diyos, walang iba ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa bawat oras at sandali, Amen. Hallelujah. magpupuri sa'yo lagi. Pagsamay, manatinig sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Salita mo'y Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin nga mo na Panginoon. sa puso
maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Sa oras at sandali, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng kabutihan. sa'yo Sa lahat ng mga biyaya, pinagdalo mo sa Diyos. pagsamba mananatili at sa'yo ang luwalhati. Ako maglilingkod sa'yo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panahon ialay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. panahon. Hallelujah. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ka mo na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Diyos, sa lahat ng kabutihan, mga pagkapala, pag-iingat mo sa iyong mga anak ko, Diyos. Hallelujah. Para sa ating mga minamahal na mga bisita. Kayo po'y tunay na pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Hindi po kayo nagdala sa inyong sarili dyan. Walang iba pong nagdala sa inyo dyan, kundi ang ating pong dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal sa ating mga minamahal mga bisita, kung paano napakinggan nyo kanina ang mga himala, mga patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatiran, na kung paano sila pinagaling ng ating pong dakilang Diyos, pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa ating pong dakilang Diyos, kayo din po ay pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. So may 4 na reglamento po ang kaligtasan. Upang kayo po'y makatiyak na inyo pong kaligtasan, mayroon pong 4 na susi o 4 na reglamento. Unang-una po ang tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya po, ito po'y paniniwala. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, paniniwala at pagkatiwala sa nag-iisang Diyos. Kinakailangan sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba dito sa lupa. Siya po'y nahayag bilang tao upang siya po'y magdusa at ipako sa cross para sa kasalanan ng buong mundo. At siya po'y nabuhay na maghuli upang patunayan na siya po'y nag-iisang Diyos, walang iba, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawang reglamento ng kaligtasan, mga minamahal,
ay ang tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangan pagsisihan mo lahat ng iyong nagawang pagkakasala mula na ikaw magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Ang makadiyos ng pagsisisi, mga minamahal, ito po ay totally na pagtalikod sa yung nagawang mga pagkakasala, na yung kasalanan na yung pinagsisihan, hindi mo na babalikan. Pag nakita ng ating pong dakilang Diyos, na nais mong totoong magbago, nais mong maging banal at matuwid sa harapan ng ating pong dakilang Diyos, tutulungan ka ng ating pong dakilang Diyos. At ang pangatlong reglamento ng kaligtasan ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan na ating pumabasa dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 38. Ang sabi dito, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ang bautismo sa tubig, mga mahal, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi dito, unang-una, mapapatawad ang inyong mga kasalanan. Kaya nga, mga mahal, kapag napatawad ang inyong kasalanan, yung bunga ng kasalanan, na karamdaman, kapag pinatawad ka na, yung karamdaman mo ay gagaling sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pang-apat, mga minamahal, yung bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayo magagawa niyan. Ang Diyos na po ang magsasagawa na habang kayo naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, dating din sa inyo ang tinatawag ng bautismo ng Espiritu Santo. Katulad kanina, na habang kumikilos ang banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos, nakikita po natin kanina na sila po ay nanginginig. Sila po ang ibig sabihin nun, sila po ay napupuspos ng banal na Espiritu ng ating pong dakilang Diyos. Sila po ay nagsasalta ng iba't ibang wika. Yan po ay palatandaan na sila po mga nababautismuhan ng Espiritu Santo. Ang gagawin nyo ngayon, mga minamahal, tanggapin nyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na inyo pong sariling tagapagligtas. Sumunod po sa panalangin na aking pong bambanggitin, taos pusong pagtanggap sa ating pong dakilang Diyos. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay lubos na nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salta. Mahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan, subalit ako nagsisisi sa lahat ng mga kasalanang aking nagawa mula na ako magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Gawin po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po'y manlangin po para sa inyo upang pagpahal namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa una't panalangin po ng aming pong minamahal at ginagawa na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida, ang huling propeta sa aming kapanahunan, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga baguhan na tumanggap sa iyong dakilang pangalan. Mahal na Panginoon, patawain mo sila sa kanilang mga nagawang mga pagkakasala. Iligtas mo po sila, mahal na Panginoon, sa na kalmamar sa buhay. Isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, pagkatapos ng ating banal na gawain, mayroon po tayong tinatawag ng bautismo sa tubig. Huwag po kayong uuwi na hindi po kayo mabautismuhan. Kapag nagpabautismo kayo, unang-unang papatawad ang inyong kasalanan at yung mga problema nyo, yung mga karamdaman nyo, magkaroon ng katugunan. Katulad namin na pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po mga minamahal, naman po sa ating pong mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos ang lahat ng ating pong mga pangangailangan, sapagkat ang Diyos, siya po Diyos na tumutugon ng panalangin at aking binibigay ang buong pagkataon. Ating pong bilabado din po siya, Pwede Ignacio. God bless you po, Brother Benedict, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sa ating po mga webcast viewers, bigyan ng pagkakataon ninyo mga sarili na makapaglingkod sa ating dakilang Diyos.
Sumama kayo kanina minamahal ko sa pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Ngayon naman, ang para sa inyong sarili upang patunayan na ang Diyos ay sumasa inyo. Ipatong niyo yung mga kamay kung nasa harapan kayo ng television screen o cellphone, ipatong niyo yung kamay. Yung kanang kamay sa panig ng sa TV at yung lang kamay, kaliwang kamay doon sa may karamdaman. Batid po natin man na Panginoon, ang mga minamahal na hindi po maiksi yung kamay ng ating dakilang Diyos na hindi niya maganap yung kanyang sinasabi sa atin na gagaling ka pag ikaw naglingkod sa Kanya. Tanyo po minamahal ko, maski kayo po na nasa panig ng karamdaman, huwag niyo isipin, minamahal ko, na ang Diyos ay nagpabaya sa Kanyang mga anak. Hindi po minamahal. Nasa atin lamang, sa ating sarili. Kayo man po na narito ngayon minamahal. Kung hindi kayo mananampalataya sa ating dakilang Diyos na sinagpapagaling, ngayon kayo manampalataya. Sapagkat yung panampalataya nyo, yung magpapagaling sa inyo minamahal. Ang ating dakilang Diyos, number one, minamahal ko. Kaya isipin po natin, may mga tao kasi, minamahal ko, na sumasabay lang, baka sakali. Huwag po minamahal. Huwag kayong baka sakali sa harapan ng ating dakilang Diyos sapagkat ang Diyos, alam niya ang puso't kaisipan ng tao. Ang dami natin sa Pilipinas. Bakit sa ating balapastor lamang ibinigay ng ating dakilang Diyos ang karapatan, minamahal ko mangaral ng katotohanan. Bakit minamahal? Sapagkat ginawa niya ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Sa ating minamahal, ilang libo na tayo, ilang milyon na tayong Pilipino? 105? Sasabihin ko sa inyo, 120 million. 120 million minamahal. At isang tsak na bagay, lahat ng 105 million na yon, minamahal ko, nasa relihiyon. Ang Pilipinas, kung ano ang karamdaman mo, meron sila. Meron sa doktor. Ako kanina, minamahal, papatuto ko ako kanina, minamahal, magpapacheck up daw ako, sabi na anak ko sa the generic pharmacy upang tignan ang aking dugo, tignan ang aking ihi, tignan yung blood sugar. Sabi ko, hindi ako pumayag. Bakit? For 36 years, pinagaling ako ng ating dakilang Diyos. Wala akong karamdaman. Wala akong karamdaman naman. Ang sabi nga nila, bakit hindi ba karamdaman yung panlalabo ng mata? Pinagpe-pray ko yan. Hinihintay ko sa ating dakilang Diyos na pagalingin yung panlalabo ko ng mata. Pero hindi kailanman, hindi ako pumunta sa doktor. Bakit? Minamahal ko. Ang doktor, talihon lang yan ng tao. Pero sa atin, kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sa dahil ito minamahal, manampalataya kayo sa ating Panginoon, ha? Manampalataya kayo, magpe-pray tayo, mga minamahal. Opo, dakila namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal Sus. Pinakamamahal Panginoon sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Willis Almeida, yung banal na propeta. Narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumaba, nagsusumamo sa humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang sa mga kayanan na pagbigyan, patawad po mga Panginoon. Patid po namin na Diyos na hindi po maiksi yung kamay, na hindi mo ipagkaloob ang Panginoon ng baptist, at hindi po malayo yung pandinig, na hindi mo mapakinggan ang hinaing ng anak. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasawhay, ang demonyo karamdaman, demons of sickness and disease, demons of problems and believe and doubts, cast out, cast out, cast out, cast out, demons of hindrances, demons of kahirapan, cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Nang dahil tayo po sumampalataya na ang Diyos natin ay makapangyarihan, lulundag tayo ng 3 beses kasabay po ng pagsigaw ng hallelujah. Gawin natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At tayo po minamahal ko dadaan ko sa mga announcement to our beloved brother, Bobby Aceros. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan ang papumbigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. God bless you po sa ating beloved Lord and Preacher, beloved Brother Fred Ignacio. At
Sa ating pong pagpapatuloy, amen, tayo po ay adarako po sa ating parte ng ating banal na gawain kung saan po tayo po ay magkakaloob ng ating mga special offering. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating kinukuhang special offering, lahat po ng inyong ipinagkakaloob, lahat ng inyong ibinibigay, ito po ay direktang nagagamit, direktang napupunta sa lahat po ng ating mga gastusin na patungkol po sa improvement ng ating banal na sambahan. Dito po sa dako ng Marilao, makikita nyo naman po kabilat-kabilang ang paggawa po ng ating banal na sambahan, mga improvement, mga dagdag pasilidad pa po dito sa ating banal na sambahan sa dako ng Marilao. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, ang buong pagkakataon po ay ating ibinibigay sa ating beloved Brother Noel. Amen. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Ever salute, God bless you, Ate Bilal, Babi. Tayo mo na mahal ay manalangin sa ating dakila Diyos. O dakila Diyos sa mamadala ang pinakamalapad ng Jesus sa pangungunat na lang ang mahal at inagalang ibang-ilis na wilista ng Almina dakila Diyos kami malapanon na narito magkakalob ng aming espesyal offering malapanon pagpalain mo bawat kamay malapanon magkakalob para sa iba na lagawain dakila Diyos ibuhos mo sa garang pagpapala malapanon na wala silid na kalalagyan dalayan namin siya malapanon sa kanilang pangako bawsi pledges malapanon yung mga anak malapanon makilang about na ipinangako sa iyo malapanon pagkalob mo malapanon pagmagamit sa iyo ba na lagawain dakila Diyos pagpalain bawat kamay malapanon ito ang sabot na lang namin sa matabis at makapangyari pangalan ni Jesus. Praise the Lord. More than I could hope or dream of, you are more than favor on me. One day in the house
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At God bless you po sa lahat ng ating mga beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob. Ang pinakamamahal na Panginoong Yesus po ang magbalik sa inyo ng makalibong beses. At tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating banal na gawain. Unahin lamang po muna natin yung ating mga pinagpalang schedule ng ating banal na gawain. Katulad po ngayon, araw ng linggo, tayo po ay nagsimula kaninang alas 10 ng umaga. At ganitong oras po tayo matatapos, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Ang atin naman pong midweek service, tuwing Wednesday po ito. Tayo po ay nagsisimula naman ng alas 12 ng tanghali at matatapos ng alas 5 ng hapon. Gayun din po, ang ating Friday service, wala pa po tayong overnight prayer meeting. Kaya po nananatiling alas 12 rin po ng tanghaling simula at matatapos naman po ng alas 5 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At ang ating pong address para po sa ating mga kababayan na nakakapanood po ng ating pinagpalang live streaming, ng ating live webcast, kayo po ay inaanyayahan naming dumalo sa ating pong isinasagawang banal na gawain. Sa mga araw po na nabanggit, ang ating address po ay sa ating banal na sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay nasa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. At sa mundo naman po ng radyo, tayo ay araw-araw napapakinggan mula Lunes po yan hanggang Sabado. Ang ating banal na gawain, the Jesus Miracle Hour. Tayo po ay napapakinggan sa DZME 1530 kHz AM band, alas 11 po ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Para naman po sa ating pinagpalang banal na gawain sa telebisyon, tayo po ay patuloy na papanood, tayo po ay patuloy na umiere sa PTV Channel 4, tuwing Sabado naman po ito, at nagsisimula ng alas 10:30 ng gabi, matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Para po sa ating mga social media accounts kung saan po natin napapanood ang ating mga live streaming, tayo po ay napapanood sa Facebook page po natin at YouTube channel po natin. Ang Facebook page po natin ay JMCIM Marilao. Ang YouTube channel naman po natin ay same din po, JMCIM Marilao. Minsan naman pong bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga pong tayo ay papalapit na po ng papalapit sa ating isasagawang ating 31st Church Anniversary and Spiritual Revival Crusade. Ito po ay gaganapin sa November 26, 2023. Magsisimula po tayo ng alas 10 ng umaga dito po sa ating banal na sambahan sa Dako ng Marilao. Muli po ang ating paalala sa bawat isa ay sa lahat po muna ng ginagamit sa ating banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang pag-aalay po ng time team na pananalangin at pag-aayuno. Amen, upang makamtan po natin ating mga hinihiling natin katagumpayan sa ating pong isasagawang 31st Church Anniversary. Sa pangunang dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda, at bumubuo po ng beloved Almeda family. Muli po ang ating mga beloved mga awit ay required makapagdagdag pa po ng ating pag-aayuno, 5 araw pa po na sa ating isasagawa. Gayon din po ang ating beloved webcast, ang ating musician, gayon din po ang ating mga lahat ng bumubuo po ng mga awit natin sa ating banal na ubasan. Amen. Ating beloved Marshall, gayon din po ating beloved Children's Choir. Kung kaya na pong makapag-fasting at lahat po ng ating beloved brethren, kayo po ay welcome na welcome makibahagi sa ating pagpa-fasting. Sa lahat po na makikibahagi ng pagpa-fasting po dito sa ating banal na sambahan, maaari po kayong magdala ng inyong pong mga gamit, ng inyong pong tent, ng folding beds nyo, ng electric fan, maaari nyo pong magamit sa ating pag-aayuno. Amen. At ipanalangin po natin ang katagumpayan ng ating 31st Church Anniversary na darating. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaugnay din po niyan, ang ating pong pakalat po tayo ng mga letter last week po siguro, no? At pwede niyo pong ipagkaloob, ibigay po yan sa ating beloved Sister Chat, gayon din sa ating beloved Sister Ami. Pakisabi na lamang po kung para saan po yung mga ibibigay nyo at ipagkakaloob. Sa kanila lamang po, huwag nyo pong ipapaabot kung kani-kanino para po sigurado tayo magagamit sa ating nalalapit na church anniversary. At ibigay na rin po natin yung mga schedule po natin na maaari po nating magamit. Ito po ay last week or ito yung week na darating po na before ng ating
crusade. Yung November 25 po, tayo po ay magsasagawa ng motorcade. Amen. At inaantay na lamang po natin yung ruta na po pwede nating daanan. Pero ang target po natin is yung buong Marilao. At ang sabi po natin, beloved ordained preacher, baka po madaanan din natin yung mga pinagba-Bible studyhan natin. Kaya po standby na lamang po tayo doon. Pero yung date po natin ay November 25. Mag-motorcade po tayo. Kaya po meron din po tayong mga magagamit. Yung leaflets po, pasensya na po, inabutan tayo nung holiday last week. Kaya for sure, itong darating na week ay makukuha na po natin yun, makapag-start na rin po tayo, makapagbigay sa ating mga beloved kababayan at ganyan din po yung gagamitin natin pang sounding at ganyan din po yung gagamitin natin sa motorcade. As of now, ang dumating pa lamang po ay, ang nakuha natin ay yung tarpaulin. Amen. Paki-approach na lamang po, siguro ako or andyan yung ating multimedia sa taas po or mamaya po andyan sila sa baba para po ma-distribute nila. May fee lang po yun para makapag-imprenta pa po tayo para sa mga susunod na service po natin. 50 to 100 pieces po siguro yung napaprint nila at may fee po yan na 100 pesos para po makapag-print lang din po tayo. At as early as now pa rin lang din po ay isasabihin na natin yung ating adjusted schedule. Ito po yung week before po ng ating crusade. Ang midweek service po natin ay magiging Tuesday, November 21. At yung Friday service po natin na magiging Thursday, ito po ay November 23. Amen. Nakuha po ba natin yon? At muli, yung Tuesday service po natin ay November 21 at yung Thursday service po natin ay November 23. Para po mabigyan din po ng daan yung mga practices at paghahanda po natin sa ating nalalapit na Spiritual Revival Crusade. Kaya po mainam din po ating mga choral group, ang ating pong mga awit. Paki-check na lamang din po yung mga schedule ng inyong practice. Katulad po bukas, araw po ng bukas, November 6, Monday, bukas po ay may practice po ang ating choral. Alas 6 po magsisimula at ang Jesus Finest Generation Choir naman po ay mag-start naman po ng alas 7 ng gabi. So please make sure na darating po kayo on time para po maaga din po kayong matapos kasi may oras lang din po tayo sa ating pagpapractice. At after din po ng ating service, tinatawagan at ang ating beloved Children's Choir, bumupo po ng ating beloved Children's Choir, may practice din po kayo. Kaya po wala po munang uuwi. At ayan, sa atin din pong mga beloved brethren, kayo po ay may mga social media accounts, tayo po ay hihingi rin ng tulong na maipaabot po sa lahat ng ating mga friends, lahat po ng ating kakilala, po pwede nyo pong isend yung ating pong ginawang invitation sa ating Facebook page. I-share nyo po yan sa inyong mga kaibigan para na rin po tayong humayo, para na rin po tayong nag-sounding kung makapag-share po tayo at least 10 friends natin kada araw, sa dami po ng kakilala natin, friends natin na nasa friends list natin, maaari po nilang makita at malaman ang ating isasagawang spiritual revival crusade. Kaya po malaking tulong po sa bawat isa makapag-share po tayo dahil sa darating po na following week, i-release din po natin yung invitation, na informal invitation po natin na video at i-share, makikiusap din po tayo na i-share din po yan. At as early as now din po tayo ay makikiusap sa ating mga beloved brethren. Dito po kasi ang gagawin natin sa loob, hindi po tayo magpapapasok or limited po yung mga sasakyan na makakapag-park po dito. Ang plano po natin, makapaglagay po tayo ng 2 20 by 14 na tent sa labas. At meron din po tayong pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magkaroon tayo ng monitor at may sound system din tayo sa labas para kung hindi po tayo magkakasya, makakapag-adjust po tayo sa ating mga beloved brethren sa labas. Kaya po, yung ating parking, limitado po. Hindi naman po bago na sa atin yan. Kaya po hihiling tayo, mga kasama po natin. Kung malapit lamang po tayo, kung pwedeng hindi na tayo magdala ng sasakyan or makadiskarte po kayo ng pagpaparkingan nyo, ay malaking bagay po yan para yung ating iaalat na parking para po sa ating mga bisita. At the same time, sa ating pong beloved family po ng ating beloved Honorable Pastor, iaalat na po natin yung side po na to
sa ating parking area po nila. And then yung sa labas po siguro makapagpasok lang tayo ng 20 hanggang 30 na sasakyan. Wala na pong tayong papapasong iba, kaya po sana maintindihan at maunawaan po natin. Ang isang available po na parking area is dito po sa likod. Yung likuran po natin, kung mapapansin nyo po yung ating tambak ng lupa po dyan, itinambak po natin doon para mas marami pa po yung maipapark natin. So hopefully, siguro next week mabilang po natin. Ang sabi po ng ating mga beloved kasama po dito, aabot hanggang 50 hanggang 60 na parking, mapapaparkan na sasakyan. At yung harapan po natin, loobin ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpe-pray din po natin na wag po munang umulan para magamit din po natin yan. So yan po yung mga naiisip natin na po pwede nating malagyan ng ating mga sasakyan. Kaya po humihingi tayo ng pangunawa. Katulad po ngayon, purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, umaapaw yung ating venue, pati yung parking natin. Marami na nga pong nakapark din dun sa likuran. So talagang salamat sa mahal na Panginoon at tayo'y tunay na pinagpala. At kung wala na pong ibang announcement, wala na pong pahabol na announcement, ang buong pagkakataon po ay pinagkakalob natin sa ating beloved Brother Edwin para po sa ating closing prayer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po'y dumako na sa ating closing prayer. Purihin ang ating mahal Panginoon, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Sus, sa Pangunang Dalangin ng aming ginagalang at minamahal Pastor, Wildy Sadalmeda, narito po kami sa oras na ito. Tao sa puso at kami nagpapaabot ng dakilang pasasalamat sa tagumpay at paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal gawain mula sa pag-awitan, sa mga patotoo, mahal Panginoon, sa pag-awitan ng mga beloved choir, mahal Panginoon, maging sa pagbibigay, sa pagbasbas mo sa lahat na nagbibigay, mahal Panginoon, maraming salamat. Maging sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, amin na pakinggan. Maraming salamat po. At higit sa lahat, mahal Panginoon, sa matamis at banal mo presensya, mahal Panginoon, na ibinuhos mo muli sa aming kalagitnaan, mahal Panginoon, nagbigay sa amin kalakasan, kagalakan, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. At patuloy naming dinadalangin sa iyo, mahal Panginoon, ang patuloy na isinasagawang karagdagang pasilidad ng iyong bahay-sambahan dito sa Dako ng Marilao. Patuloy mo pagpalain, ikaw po mag-provide sa lahat ng pangangailangan, maging sa lahat ng gumagawa, mahal Panginoon, ikaw po mag-ingat, mahal Panginoon, nagbigay kalakasan, mahal Panginoon, at patuloy mo rin bigyan ng magandang panahon, mahal Panginoon, hanggang sa matapos, mahal Panginoon, ang isinasagawang karagdagang pasilidad na yung bahay-sambahan, mahal Panginoon. At sa aming paghiwa-hiwalay sa araw na ito, mahal Panginoon, ikaw po maghiwalay sa amin, ngunit bigkisin mo kami na yung dakilang pag-ibig at pag-iingat, mahal Panginoon, hanggang sa makarating kaming moralhati sa aming kanya-kanyang tahanan, mahal Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, mahal Panginoon, ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise Amen. Praise the Lord.